Ayon kay dating Makati Business Club Executive Director Guillermo Luis, si Ginang Aquino ang nagbangon sa naghihingalong ekonomiya ng bansa na kanyang minana mula sa rehimeng Marcos. In the last 2 years of the Marcoses, the economy was in a recession for 2 years, in 84 and 85. And for that to turn around in 1 year to become positive growth in spite, and then continue that string of positive growth in spite of 7 coup attempts, goes to show you how much people believed in her. Isa rin sa nakisiksik sa hanay ng mga nag-aabang sa kalsada, ang kilalang negosyante na si Fernando Sobel de Ayala, na inspirasyon ang turing kay Ginang Aquino, lalo na sa pamumuno. Everyone admires President Cory for her tremendous courage, for bringing back democracy to our country, for her integrity and just her humility, even as a president and after she was president. Ang mga motorista naman ialintana ang pagkakaipit sa daloy ng trapiko. Ang iba inabandona mga sasakyan. Nagmistulang parking lot na nga ang Ayala Avenue. Kahit matagalan pa kayo dito? Correct, kahit po 2 days. Ayos lang. Baka buluhan naman itong pinagdiriwang natin ngayon eh. Hindi naman basta-basta nakakabala lang. Pagdaan ng funeral procession, makapanindig balahibo ang pakiramdam. Ano yung eksena sa Biblia, nahati sa dalawa, alo ng mga tao. Ito na marahil ang huling pagdaan ni dating Pangulong Corazon Aquino dito sa kahabaan ng Ayala Avenue. Pero mananatili naman daw nakatatak ang kanyang alaala sa bawat empleyado, negosyante at mga gusaling naging saksi sa bawat labang kanyang hinarap sa kalsadang ito. Steve De Lisa, Nakatutok, 24.